Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At samang sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before na mag-start, question muna. Nayanig ka ba or nagulat ka ba sa mga pasabog daw ni Manong Sinson kahapon sa kanyang press con? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Kasi nga 'di ba, 'yan pong ipinapakalat ng mga DDS kahapon. Before nag-start kasi yung press con ni Manong Sabet, sabi nila, yayanagin daw ang buong Pilipinas, yayanagin ang mga Pilipino, tas yari daw ang ating presidenteng si PBBM sa mga i-reveal ni Manong Sabet sa kanyang press con. Niyanig ba tayo? Hey, nagulat ba tayo? Nakatawa talaga eh. Natawa nga si Ivan, tas ako po ay inantok mga kabayan. So mamaya babalikan natin yan kasi ang dami nakakatawa talaga eh. 'Di ba ang dami po mga sinasabi, statement ni Manong Sabit na talaga po nakakatawa. At merong iba at meron po doon mga kabayan ko talagang yun po ay inciting to sedation. So mamaya babalikan natin yan. Kasi dito muna tayo, ito po ay nakakagulat at saka nakakaalarma. Ano sa Ivan? I am very sure na nakita nyo na po yung nag-viral na content ng isang vlogger tungkol doon sa isang flood control projects na sira-sira doon sa Ilocos Sur mga kabayan. Di ba nag-viral yan ngayon? Actually, dalawa yun eh. Pero yung isa, yun talaga ang viral. Kasi yung isang video mga kababayan ko, I think 300,000 plus lang yung views noon. Pero yung isa, almost 2 million ang views mga kababayan. Kasi nga di ba itong si Manong Sabit, nang mamalinis talaga, meron pa kasyang sinabi noon eh, kahapon sa kanyang press con, di ba? Sabi niya, kapag meron ng problema, yung mga proyekto nila doon sa Ilocos Sur at saka kung meron daw anomalya makabahan ko, handa daw siyang magpapakulong. Diba sabi niya yan kapag meron daw problema mga kabayan. Diba sinira niya si Kung Sandro at saka yung ibang mga Marcos mga kabayan. Kasi according sa kanya, yung kontraktor doon sa Ilocos Norte, kontraktor daw yung mga Diskaya mga kabayan. Diba sabi niya mga Diskaya daw, pero kanina siya po ay sinampal ng katotohanan. Siya po ay binulaga ni Kong Sandro Marcos. Bakit? Kasi meron pong ipinakita na ebidensya si Kong Sandro Marcos na hindi ang Diskaya yung kontraktor nila dun mga kabayan. At saka yung ginpoint ni Manong Sabet na kontraktor at saka yung lugar mga kababayan ko ay hindi hawak ni Kong Sandro Marcos. Diba doon napahiya talaga itong si Manong Sabet eh kasi nga siya po ay nagmamalinis makabayan ko. Tas ang nakakatawa pa dito, credible ba si Manong Sabet? Question mga DDS, credible ba ito si Manong Sabet? Diba ang dami niyang anomalya makabayan ko, ang dami niyang ginawang kabulastogan. So babalikan na po natin yan. Dito muna tayo sa kumalat po na video na nag-viral, yung flood control projects na sira-sira. At yan po ay mismong binidyo, kinontent ng vlogger na taga Ilocos Sur makabayan ko. Mismong taga Ilocos Sur ang nag-booking kay Manong Sabit. So ngayon, ito ang kumalat. Ito po ibase rin po doon sa comment doon sa baba makabayan ko kasi yung mga vlogger daw, included yung kumuha ng video na yon, pinagbabantaan daw ni Manong Sabit mga kabayan. Pinagbabantaan. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang sure or yung kompletong word na sinabi ng kampo siguro niya ni Manong Sabit. Baka ang sabi noon si Manong Sinson or yung pong tauhan ni Manong Sabit ang nasabi noon. Pero according doon sa comment sa baba mga kabayan ko, pinagbabantaan daw yung mga vlogger ang kumuha doon sa flood control projects na sira-sira doon sa Ilocos Sur mga kabayan ko. O diba pinagtatakpan na dito kasi pag-aakala niya walang magbubuking sa kanya mga kabayan. Kasi pag-aakala niya yung mga Ilocano, yung taga Ilocos Sur ay hawak niya lahat. Hindi, maka-Marcos ang karamihan doon mga kabayan. Tapos sabi pa niya kay PBBM na hindi daw dahil sa kanya, hindi daw magiging presidente si PBBM.
Agree tayo doon, gonggong talaga eh, di ba? Kung hindi daw dahil dito kay Manong Sabit, hindi magiging presidente si PBBM. Alam mo Manong Sabit, naging presidente si PBBM dahil ibinuto siya ng mamamayang Pilipino. Hindi lang dahil na ibinuto mo, kasi mag-isa ka lang. Ibinuto siya ng mamamayang Pilipino. Marami ho, hindi lang po isa. Okay? So alam niyo ba mga kababayan ko kung bakit nag-iingay at saka umiiyak ngayon itong si Manong Sabit? Kasi alam niya na masasagasaan ang kanyang construction company. For more details, let's watch this. Baluarte ng mga Singson ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Nakaupo naman bilang 1st District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Bukod pa yan sa mahigit 10 local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyan niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may 12 kumpanya ayon sa website nito. Kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamayari rin ng dating gobernador. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit, ang Satrap Construction Corporation o tila binaligtad lamang na Partas. Base sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sa isang 2012 Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya. Matapos i-raid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Atienzar na ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito ng isang Rolando Tica. Sa kasalukuyan, isang Engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawan na tinawag itong Our Big Boss. Sa magkakaibang okasyon, consistent na nagpo-post ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vigan City Mayor Randy Singson ng happy birthday from your Satrap Construction family. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Bawal din daw sa saligang batas ang pagkakaroon ng direct interest ng isang politiko sa isang business, lalo na sa kanyang nasasakupan. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng kontrata ng iyong mga kamag-anak o mga kapamilya sa mga lugar na nasa ilalim ng iyong jurisdiction dahil sa conflict of interest. Sa pagsusuri ng aming team, parehong Singson na nakaupong district representatives sa 2 distrito ng Ilocos Sur ngayong 2025 elections. Kaparehong taon kung kailan nakuha ng Satrap Construction Corporation ang pinakamalalaking kontrata nito sa loob ng 9 na taon. 8 public works contracts na nagkakahalaga ng 543 million pesos. Bukod pa riyan ang nakaupong Ako Ilocano Party List Representative na si Richelle Singson Michael mula 2022 na anak din ni Manong Chavit. Although, siyempre, pag sila nanalo na at nangontrata pa sila, ma-anti-graft and corrupt practices sila kasi pinagbabawal nga po yun na magkaroon ng interest. Lalo pat ito ay maaaring makabangga sa interest ng publiko sa pamahalaan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Singson at kung ano pa ang koneksyon ng kanyang pamilya sa kumpanya. Pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. O, diba, Booking? Elected officials ka, tas ikaw rin po mismo yung kontraktor mga kabayan. Kasi nga diba, may kumakalat ngayon information na wala dang pinapapasok na ibang mga kontraktor yung Ilocos Sur mga kabayan. Walang pinapapasok na ibang construction company itong si Manong Sabit. Kasi nga hinawakan nila lahat mga kabayan. Tapos ngayon, ipopoint niya doon sa Ilocos Norte ang kanyang gawain mga kabayan. Lalo na ngayong siya'y umiiyak. Bakit? Kasi mismo pong taga Ilocos Sur ang nagbulgar sa kanya mga kabayan na meron dang anomalyang nangyari yung project ni Manong Sabit, yung wet market nila mga kabayan. Diba meron pong kumalat ngayon ng mga screenshots at saka mga ebidensya galing ho mismo sa taga Ilocos Sur.
And also, meron pong ipinapakalat ngayon ng mga ebidensya itong si Peebles Talakera mga kabayan, yung tungkol sa waiting. Hindi makakalusot itong si Manong Sabit kasi marami siyang sabit mga kabayan. Ngayon, pupuntahan natin ang presko ni Manong Sabit kasi nga maraming kalukuhang ginagawa eh. 'Di ba hinikayat niya yung kabataan mga kabayan, yung mga bata, yung mga estudyante na daw ang kanyang suggestion na mag-rally sila, huwag silang papasok sa kanilang eskwela. Huwag muna silang papasok sa eskwela at saka hindi sila babalik sa kanilang eskwela hanggat hindi daw bababa sa pesto ang mga korap na official. Pero sino doon ang tinitira ni Manong Sabit? Diba si PBM? Ang ibig sabihin, huwag babalik or hindi babalik sa kanilang eskwela ang mga estudyante hanggat hindi bababa sa pesto si PBM. Diba ginamit niya ang mga bata mga kabayan? Gunggong talaga eh. So ito po ang ating ebidensya. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga estudyante. O diba, gunggong talaga eh. Tama yung question ng Mr. Media. Kasi nga diba, tinanong siya mga kabayan, ang question ng Mr. Media, bakit gawin daw sangkalan ang edukasyon ng mga bata na huwag bumalik sa eskwela hanggat hindi bababa sa pesto ang mga korap ng mga opisyal? Ano daw yung assurance na mawawala yung corruption sa ating gobyerno kapag gagawin daw yan ng mga bata or mga estudyante mga kabayan? Diba gunggong talaga eh, ginamit niya ang mga bata mga kabayan no, na instead ang kanyang gagawin dito, dapat i-encourage niya na papasok or pumasok sa eskwela. Ini-encourage niya dito na labas doon sa daanan at saka magkipag-rally mga kabayan, gunggong talaga eh. Yan po ay hindi matino na tao, hindi siya good role model mga kabayan. Yang si Manong Sabit, hindi siya good role model. At saka isa rin po dito sa kanyang pinag-iiyak mga kabayan ko, bakit siya galit kay PBM? Kasi hindi siya pinagbigyan sa kanyang gusto. Kasi meron daw ipinangako si PBM sa kanya na pesto dyan sa PCSO mga kabayan. At yan ang kanyang request. Bakit? Kasi daw ang kanyang kapatid ay director na, ang kanyang kapatid ay chairman na dyan sa PCSO. So gusto niya maging director mga kabayan. Pero according sa kanya, ang nagsabi pala sa kanya niyan mga kabayan, or meron sigurong, according sa kanya na ipinangako sa kanya, ang nangako pala niyan, itong si Lagdameo, hindi si PBM. According kay Manong Sabit mga kabayan. So ito po ang ating ebidensya. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Ang laki na tulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. O, diba? Malaki daw ang tulong sa kanya mga kabayan. O malaki daw ang kanyang naitulong dito kay PBM. Hindi daw magiging presidente si PBM, kung hindi dahil sa kanya. Gunggong talaga eh. So, ito'y nakakaduda. Itong si Manong Sabit, siya po ay mayaman na po mga kabayan, bilyonaryo ho yan. Pero bakit pa niya kailangang pumasok dyan sa PCSO? Di ba nakakaduda talaga eh? Alam niyo ba na marami nag-ambisyon gusto makapasok sa PCSO mga kabayan? Bakit kayo no?
Bakit gustong hawakan na to ni Manong Sabit? Talagang talagang gahaman to sa kapangyarihan Gahaman to sa money. Nakakaduda talaga 'Di ba itong si Manong Sabit, hindi pa rin nawala daw yung waiting mga kabayan. According sa mga kumakalat ngayon ng mga information, hindi pa rin daw nawala yung waiting dyan sa Ilocos Sur. Kasi nga 'di ba tinanggal niya or talagang tinira niya yung si Erap noon mga kabayan. Kasi isa itong si Manong Sabit ang dahilan kung bakit natanggal sa pesto itong si Erap. Dahil kasi sa sugal mga kabayan. Dahil kasi sa waiting. Kasi nga 'di ba karibal niya sa waiting yung si Erap. So, yun po pinatanggal niya sa pesto mga kabayan. So ngayon, bakit niya ginawa yun? Para mahawak niya lahat ang waiting doon sa kanilang lugar mga kabayan. At yan po ay isa sa mga ibinulgar ni Peebles Talaquera doon sa kanyang Facebook account mga kabayan tungkol sa waiting. O 'di ba? Itong si Manong Sabit talaga gunggong parang utak Duterte. Kasi nga tungkol doon sa West Philippine Sea, 'di ba mga kabayan? Handa niyang ipamigay yung West Philippine Sea. Kasi sabi niya, tubig lang naman yan Kahalintulan po sa sinabi ni Digong, tubig lang naman yan So, hayaan na natin. Ayaw niyang ipagtanggol yung West Philippine Sea. Kasi hindi siya pro-Philippines mga kabayan. Pro-pera. Itong si Manong Sabit. Diyan natin nakikita ang totoong pagkatao ng mga DDS cronies. For example, ito pong si Manong Sabit mga kabayan. So ngayon, meron pong natanong sa atin. Sabi niya, Sir Ivan, bakit tila tahimik lang ang Malacanang sa lantarang destabilization campaign ng ilang kilalang DDS operators? For example, yun daw si Manong Sabit mga kabayan. And also, ang grupo rin po nila ni Eric Celes. Alam niyo ba na mukha daw, sabi nila mukha daw itong si Manong Sabit ang financier na mga DDS rally organizer mga kabayan. Kasi nga diba mayroong kumalat ngayon na nandun po, diba sila si Celes, nandun si Caparas, yung dalawang gonggong na organizer ng rally, at saka yung sa gitna, itong si Manong Sabit. According sa mga kumakalat ngayon ng mga sabi-sabi, si Sabit na ngayon yung financier ng DDS rally. So mga DDS, kung totoo man yan, suktanin nyo. Dapat singilin ninyo itong si Manong Sabit kasi financier ito ng DDS rally daw. Singilin ninyo. Maraming pera naman yan Kaya siguro lumapit ito sila si Celes kasi mukhang pera magunggong na yan Kasi yung rally mga kahaban ko na mga DDS, pira-pirahan kasi yan. Hindi or ayaw nilang sumali doon sa rally ng mga kakampings kasi hindi nila doon maisisigaw yung bring home. Bring home. 'Di ba? Bring home Duterte. Kaya doon sila sa ibang lugar daw, mga kabayan. Maniniwala tayo doon, may nakapagsabi na po sa atin na sila po ay sasali doon sa mga rally ng mga kakampings at kanila pong i-hijack mga kabayan. Yon ang kanilang primary na plano. Hahijackin nila yung ibang mga rally at doon sila manggugulo. Ang iba, doon sa ibang lugar. Kasi doon po sa ibang lugar, magsisigaw ng bring home Duterte. Katulad po, doon sa isasagawang rally bukas, doon. At saka nag-start nga ngayon mga kabayan, di ba doon sa Japan? Kasi nga ito si Sara Duterte, nandun ngayon sa Japan. At according sa kanya, sasali daw siya doon sa rally, pupunta daw siya ng Japan kasi daw imimit niya yung Filipino community doon sa Japan. Kasi daw magrarally mga kabayan. Kasi ang rally doon sa Japan na mga gunggong na mga DDS, na mga OFW, ay pauuwiin nila itong si Digong. Bring home Digong ang kanilang rally doon mga kabayan. Kaya pumunta doon ngayon itong si Sara Duterte. Hindi siya nagtatrabaho mga kabayan. Tapos diba ang palusot niya ay lagi niyang ginagamit yung Filipino community? Bakit? Sekretary ba siya ng OWA? Sekretary ba siya ng Foreign Affairs para kanyang imit lagi yung Filipino community doon sa ibang lugar mga kabayan? Di ba gunggong talaga Yan po'y nakatawa. Yan po ay early campaign mga kabayan. Tas hindi na siya nagtatrabaho, pabigat na sa bansa natin. Gumagamit pa ng resources ng ating gobyerno para lang sa kanyang sariling lakad na rally sa ibang bansa mga kabayan. Ginagamit niya ang resources sa ating gobyerno para lang sa kanyang sariling campaign rally mga kabayan.
Minimit niya or imimit niya daw yung mga Filipino community? I don't think so. Mismo taga-Japan nagsabi sa atin na ang kanilang primary na agenda doon sa rally sa Japan ay pagsisigaw ho ng Bring Home Digong. Pwede naman i-bring home si Digong. Nandun na nga sa loob ng garapon. Diba? Sa loob na ng garapon. Hindi na makalabas yan si Digong kasi marami siyang problema. Marami ng mga witness. Marami ng mga dokumento at saka magagamit against dito kay Digong kasi pati na rin po si Rowena Garma nagsalita na against kay Digong, nandun ho sa ICC mga kabayan. Kaya nga diba sinasabi niya na hindi na daw niya maalala yung mga information mga kabayan, yung ginagamit ngayon na tatika po ng grupo or yung defense team ni Digong, hindi na daw makaalala ito si Digong sa mga informations, kahit yung mga lugar-lugar, pati daw ang kanyang pamilya, nakalimutan na daw ni Digong mga kabayan. Yung very, very obvious nila no na mga taktika, ginagamit ngayon ng defense team ni Digong at saka ng mga DDS. Kasi gusto nila makakalabas itong si Digong. Hindi na yan makakalabas. May malaking problema yan si Digong. Bakit? Kasi hindi ginonor at saka hindi pinaniwalaan ng taga-ICC ang palusot ni Digong. Kasi napag-alaman, itong si Digong ay napakasinungaling kasi, 'di ba? Marunong kasing gumawa ng mga intriga. Napag-alaman ho yan na taga-ICC makabayan. So ngayon, balik tayo doon sa tanong po ng ating viewer kasi sabi niya, Sir Ivan, bakit tila tahimik lang ang Malacanang sa lantarang destabilization campaign ng ilang kilalang DDS operators gaya ni Manong Chabet at maingay na lang grupo ni na Eric Celes? Hindi naman kasi kailangan. Bakit walang kwenta yung pasabog ni Manong Sabit kahapon, nakakaantok yon. Hindi yun ang ini-expect ng mga DDS na pasabog na gusto nilang marinig. Kasi ang gusto nilang marinig mga kaabahan ko, di ba? Gusto nila may mga videos, gusto nila may mga dokumento na magdidiin dito kay PBBM. Like for example, doon po sa gusto ni Maharlika na merong video ipapakita si Manong Sabit na yung polvoron video part 2. Kasi nga 'di ba yun po ang sinasabi niya doon sa kanyang Facebook account mga bayan. Sabi niya, bomba daw na yayanig sa mga bangag ang presko ni Manong Chabet at 2 PM today. May ipapakita ba siyang another polvoron video? Abangan natin. O, di ba? Yan po yung makalat na yayanig daw sa buong bansa, yayanig sa mamayang Pilipino, yung presko na nangyari kahapon kay Manong Sabit. Pinagtawanan lang ho ng ibang mga DDS. Alam nyo ba yan, mga DDS? Pinagtawanan lang ho ng kalyado ninyong DDS yung preskon kahapon ni Manong Sabit. Ebidensya natin, mismo post ni Kokolokoy. Kasi sabi ni Kokolokoy, yun na pala yun, Chabet. Pero sige, basta anti-corruption daw. So dito po sa mga comments sa baba ng kanyang mga viewer ni Kokolokoy na mga DDS, sabi dito, si Maharlika kasi kung makapag-post OA about daw sa drugs ni BBM, kaumay, mima lang. Wala ngang name, dapat may name and evidence. Sabi ni Madam Canor, palabasin daw ang Polvos video. Kasi yun ang gusto kasi ni Maharlika Makaban ko na mapapalabas ng video si Manong Sabit. Pero epic failed. Walang nangyari na ganon, di ba? So sabi pa dito na isang DDS, taas ra kayo kog expectation. Mataas daw ang kanyang expectation Makaban ko. Brand new information, mind blown. Pero hindi nangyari. Sabi dito na walang kaganagana, akala ko naman talagang pasabog, kalpot naman pala, hindi ko na tinapos. Mukhang scripted ang tanong. Akala ko otot lang pala. Mas malakas po yung otot ni Manong Sabit kaysa kanyang pasabog kahapon doon sa kanyang presscon. Kasi ang kanyang presscon kahapon, mas malakas pa po yung watose. Wala. Talagang epic fail yun Siya lang po yung napalabas sa kanyang saloobin kung bakit siya galit kay PBBM kasi daw pinangakuan niya. Pinangakuan daw siya ni PBBM. Tapos ginamit lang niya doon yung mga bata na mag-rally sa labas at saka wala daw papasok sa eskwela. At saka meron siya mga ibinulgar daw na mga construction or yung mga proyekto ng ating gobyerno na hawak ng Diskaya family na kontraktor doon sa Ilocos Norte na makabayan. Walang iba,
Yun lang po ang kanyang pasabog. Kaya gano'n lang talaga Walang kwenta, yun na yun. Hey! Kasi alam natin, hindi po mapagkakatiwalaan itong si Chavit. Hindi na po siya credible makabayan kasi marami siyang ginawang kabulastugan at marami siyang anomalyang ginagawa dyan mismo sa kanyang balwarte sa Ilocos Sur. Kaya hindi siya pinaniwalaan na mga DDS. Pinagtawanan lang ho ng mga DDS itong si Manong Sabit makabayan, di ba? So anyways, before tayo mapapatuloy sa ating talakayan, syempre pasalamatan muna natin ang mga nag-like at saka nag-share ng ating mga vlogs. Thank you so much. At saka syempre, shoutout natin ang mga pinalangga natin, ang mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Elizabeth Mackenzie na nandyan sa Muntinlupa City. Greetings from Shannon Reyes. And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, i-acknowledge natin at yung mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section at ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna, si Sam Pagita. Mayroon siyang 14 na mga comments. Nandyan rin si Lena Sabado. Mayroon siyang 20 na mga comments. Alicia. Mayroon siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Sandra Maranon. Mayroon siyang 15 na mga comments. And Tess Faraon. Mayroon siyang 13. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Michael Vinas, Queenie, Leoncio Jr. Caga, kasama rin natin si Joey Montero, Agapi Jan Lagon, Sarah Brightman Vlog, Noel Narcida, Heidi Crawford, Fee Bronyula from Kuwait, nandyan rin si Tito Galang, Liberty Cabana from California, USA, Heidi Jean Mirafuentes, Jean Rabara, Wilma Gatos, Lourdes Rivera, nandyan rin si Albod Bodavelia, Nida Sanga from Vancouver, Canada, Leah M, Chiri May Fernandez Villamor, and Hatsu Pacifico Hernandez. Okay. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo, syempre ang ating good news para alam po ng mga DDS kung ano yung mga tinatrabaho at saka yung mga lakad ni PBBM. Kasi nga diba lagi sinasabi ng mga DDS na hindi daw nila alam at saka wala na silang nakikita na proyekto ng ating presidenteng si PBBM. Sila po ay bulag makabayan. So ito po ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng tulong pinansal at titulo ng lupa sa mga magsasaka sa San Fernando sa Pampanga. Nasa 520 patent at land titles ang ibinahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo na nagmula sa iba't ibang rehiyon. Sa ilalim yan ng Handog Titulo Program ng Department of Environment and Natural Resources. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa ceremonial turnover, sabi ng Pangulo. Pagkilala ito sa karapatan ng mga benepisyaryo at paraan para matiyak ang seguridad sa kanilang tinitirhan at sakahan. Ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamay-ari sa inyong sariling lupa. Layunin ng Handog Titulo Program na palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lang kayo o tayo ang makikinabang sa mga benepisyong ito, pati na rin ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon na Pilipino. Hinimok niya ang mga benepisyaryo na ingatan at payabungin ng mga lupaing kanila ng pagmamayari. Tiniyak din niya na magiging katuwang ng mga benepisyaryo ang pamahalaan sa pagpapabuti ng kanilang lupa. Gamitin ito ng tama para sa bawat pamilyang Pilipino, para sa ating mga komunidad at para sa kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ang responsableng paggamit ng lupa ay magbubunga ng masaganang pamumuhay para sa ating lahat. Kasabay rin ng pagkakaloob ng lupa ay ang maayos na proseso na pagrehistro para sa mga benepisyaryo. Sa hangaring ito, katuwang natin ang lokal na pamahalaan, ang LRA, ang Registry of Deeds. Kaya laking pasalamat ni na Wilma at Mario dahil sa haba ng panahon na kanilang inantay, mayroon na silang titulo. Very happy!
For how many years? Ngayon namin natatanggap. Ngayon lang ako nagkaroon ng titulo dahil sa hirap ng buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa programa ng Pangulo na ginamit niya ang DNR para magkaroon ako ng titulo. Bukod sa mga titulo, namahagi rin ng punong ehekutibo sa tulong ng DSWD ng 10,000 pisong halaga ng cash assistance sa nasa 2,917 na farm laborers. Dagdag pa ang family food packs. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin na maglingkod na tapat. Makakaasa kayo na inaayos natin at tinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Napakalaking bagay po ito dahil yung aking mga anak po, nag-aaral po sila ng college. Para sa pagdagdag panggastos sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng rice processing system para sa mas malakas na produksyon ng bigas at mas malaking kita para sa mga magsasaka. Si Ginang Desiree, may kasamahang mahigit 300 magsasaka sa pinamumunuan niyang kooperatiba sa Florida Blanca, Pampanga. Mayroon pa siyang 3 pinaaral na anak. Kaya naman, masaya si Desiree dahil mas lalakas pa ang kanilang produksyon ng bigas sa pamamagitan ng binuksang Rice Processing System 2 sa bayan ng Guagua. Ang dami pong magiging benefits nito kasi malilesen yung cost nila. Tapos, mapapadali pa ang trabaho. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng Rice Processing System 2 sa bayan ng Guagua. Ipagagamit ito para sa buong pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Kasama ng Pangulo sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at former President Gloria Macapagal-Arroyo at Pampanga Governor Lilia Pineda. Ang RPS-2 ay isang multi-stage processing rice mill na nagkakahalaga ng 53.6 million pesos at tampok dito ang iba't ibang mekanismo. Mula sa mano-manong pamaraan ay mas mabilis na ngayong mapoproseso ang bigas mula sa paglilinis hanggang sa packing o paglalagay sa kaban. May kakayanan itong magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng bigas kada oras. Sa polisher machine, tinitiyak ang crystallize o pinong kalidad ng bigas. Ito naman ang color sorter kung saan ang bigas ay sinasala upang matanggal ang mga nakahalong dumi tulad ng maliliit na bato at damo. Idinadyan nila sa ang palay sa kalye, sa basketball court. So, kung umulan, damit ng quality. Ito, pag-harvest nila kahit umulan, madadry ito. Bukod sa rice processing system, i-turn over din ang 2 recirculating dryers na nagkakalaga ng 8.12 million pesos at 5 rice combine harvesters na nagkakalaga ng 8.9 million pesos. Dahil sa state-of-the-art facility at equipment, mas malakas na produksyon ngunit mas mababang production cost ang aasahan at mas lalaki rin ang maiuwing kita ng tinatayang nasa mahigit 36,000 magsasaka sa Pampanga. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madagdagan pa ang walang gutom kitchen para tugunan ang problema ng involuntary hunger sa bansa. Dahil dito, personal na binisita ng Pangulo ang walang gutom kitchen sa Pasay City. Ang Pangulo mismo ang nag-serve ng pagkain sa mga benepisyaryo. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Solo parent si Lynn Mel kaya hamon sa kanya ang gastusin sa araw-araw, lalo na't 4 ang kanyang anak. Kaya para makatipid, lagi siyang nagpupunta sa Walang Gutom Kitchen o WGK ng DSWD sa Pasay. Tampok kasi rito ang libreng pagkain para sa mga individual o pamilya na kapuspalad. Malaking survey po sa amin to. Sobrang laking tulong po ng Walang Gutom. Kasi nakakatipid po. Minsan po kasi sa isang araw bilang solo parent, imbis na naibibili ko ng bigas, naitatabi ko pambaon ng bata. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang WGK. Gusto kasi niyang masilip ang operasyon nito at matiyak na nasiservisyohan ng mga nangangailangan. Suot ang kanyang apron. Nag-ala service crew ang Pangulo dahil siya mismo ang nagsilbi ng tray ng pagkain. Nakapaloob sa tray na yan ang mga masusustansyang pagkain na layong gawing malusog ang mga benepisyaryo.
Game na game din ang Pangulo na nakisalo sa mga benepisyaryo na kinantahan pa siya ng happy birthday para sa kanyang kaarawan noong September 13. At ang cake may disenyo na sumasalamin sa datos na bumaba ang hunger incidence sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom program batay sa SWS survey. Laking pasalamat naman ang ilang benepisyaryo sa Walang Gutom Kitchen dahil malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan lalo na sa pagkain. Hindi katulad na sa labas kami na saan kami kung nakikikain, naghahanap ng pagkain, saan kami natutulog. Maraming salamat po sa pagkain na binigay po sa amin para sa ganito po sa pagkain, sa pang-araw-araw. Sabi ng DSWD, mahigpit daw na bili ng Pangulo na tuldukan ang kagutuman sa bansa at isa ang Walang Gutom Kitchen sa hakbang ng ahensya para tugunan ito. Kaya direktiba raw ng Presidente na madagdagan pa ang ganitong mga inisyatiba. Tinatayang nasa 600 katao ang naseserbisyohan ng Walang Gutom Kitchen na bukas para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa datos ng DSWD hanggang nitong September 17, aabot na sa mahigit 108,000 ang naserbisyohan ng WGK, kung saan umabot na sa mahigit 152,000 ang pagkaing na ipamahagi. Bukod sa masusustansyang pagkain, hatid din ng WGK ang mga iba pang serbisyo gaya ng Tara Basa Tutoring Program na layuning maisama ang pagkatuto ng mga bata mula sa mga pamilyang benepisyaryo. O ngayon mga DDS, yan mga sinasabi ninyo na walang tinatrabaho ang ating presidente. Napansin niyo ba ang kanyang suot na polo? Diba? Iba-ibang event pero the same yung polo mga kabayan. Kasi nga isang araw lang ho yun na lakad niya. Yung una, nandun siya sa mga farmers. Diba? Nabigay siya ng titulo, nabigay siya ng mga machineries doon sa mga farmers. And second, pinuntahan niya yung bagong open na rice processing plant mga kabayan. And third, dumiretso siya doon sa Walang Gutom na headquarter, yung restaurant mga kabayan. O diba? Ganun po ka-hardworking ang ating presidente. At yan po ay kabaliktaran doon kay Sara Duterte. Hardworking si Sara Duterte sa pagrarally. Hardworking si Sara Duterte sa paninira ng ating gobyerno. Pero wala siyang ginagawa. Hindi siya tumulong sa ating gobyerno. Hindi siya tumulong na lagi niyang sinasabi na meron siyang idea or meron daw siyang magandang idea na pwede itulong sa ating gobyerno. Pero sinabi ba niya? Hindi. Kasi siya ay selfish. Hindi marunong tumulong si Sara. Kundi doon lang siya tumutulong sa kanyang mga nauto. Diba? Nandun ang lagi si Sara sa mga rallies makabayan. Ngayon, nandun ngayon sa Japan. So ngayon, meron ipapakita sa inyo kasi meron pong gumawa ng survey. Tinatanong nila kung totoo bang may saltik itong si Sara Duterte. Ito ang kanilang sagot. Madam, sorbayin lang kita, okay lang? Okay lang po. Madam, tingin niyo po ba may saltik si Sara? Postpartum lang po. Ano na? Postpartum lang po. Postpartum, oo, sa bagay. No? Baka nga. Thank you. Thank you po. Madam, sorbayin kita, okay lang? Okay lang po. Madam, tingin niyo po ba may saltik si Sara Duterte? Hormones lang po. Hormones lang? Mood swing, gano'n? Opo, mood swing lang. Di po na-kiss kaya Hindi siya alam ni Ma. Hindi po siya na-kiss kaya gano'n. Kulang lang sa kiss pala. Ayun, thank you very much po. Thank you po. Alright, sir, survey lang kita, okay lang? Sir, tingin niyo po ba may saltik si Sara? Siguro po. Bakit? Thank you. Hello po, surveyin kita. Sa tingin niyo po ba may saltik si Sara? I think po meron kasi hindi naman po siya maggagastos ng ganong kalaki kung wala siyang saltek. Ayun, 125 million? Yes po. Days. Yes. Alright, thank you po. Thank you po. Sir, surveyin lang kita, okay lang? Okay lang po. Sir, sa tingin mo po ba may saltik si Sara Duterte? Meron po. Bakit? Kasi yung nagbigay po siya ng death threat kay Marcos, kahit alam niya naman pwede siyang kasuhan. Oo nga, no? Tingin mo ba yung gawain ng matinong tao yon? Hindi po, parang hindi po tagang Vice President. Okay, thank you very much po. Okay po. Okay, so itatanong natin dito. Sa palagay mo ba, may saltik kaya si Sara Duterte? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So mga kababayan ko, i-shoutout natin. Kasama rin natin si Ramiro Feliciano, LC Adaman, nandiyan rin si DJ Bay,
Hi to Adeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Nandyan rin si Monez Borromeo, Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Ma'am Evangeline Sanchez, Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, Shirley Rizman. Hi to Abby Smith. At saka shoutout daw sa Lumagi family dyan sa Canlubang, Laguna. Hi to Josephine Gallego, GC Kim, Baby Boy Lulu. Hi to Damani, BTS Army 07, Emily Barber, and hi to Carmi Chok. Mga kababayan ko, I think nakalimutan ko yata para hindi ko sinagot yung question ng ating viewer na sabi niya, Sir Ivan, bakit tila walang ginawang hakbang ang palasyo dito sa ginagawa na destabilization ng mga DDS cronies? So para sa akin mga kababayan ko, meron pong ginagawang hakbang ang ating gobyerno. Pero siyempre, ipinairal po ng palasyo yung maximum tolerance. Nagmamanman muna ang ating palasyo mga kababayan. Siyempre, in the coming days, titingnan natin dito kung sino-sino yung mga DDS na magonggong na pagdadamputin ng ating gobyerno. Hintayin natin yan. At saka meron tayong kasabihan na don't interrupt your enemies while they are committing mistakes. Diba? So yan pong ginawa ng ating gobyerno or yan pong ginawa ni PBM or ang palasyo. Nagmamanman muna. Inoobserbahan muna sila, mga kababayan. Okay? So gets na ba? So anyways, mga kababayan ko, dito tayo sa usapin sa Senado na kung saan, di ba sinabi po ni Marcoleta na tungkol doon kay Jingo Estrada, kasi nga di ba tinanong niya yung nangalang Mia na hindi daw siya binigyan ng pera na bilyon at saka hindi rin daw pumunta doon sa office ni Jingo Estrada at hindi daw sila kakilala or makakilala ni Jingo Estrada yung si Mia na taga CWG yata yun na construction. So, kinonfirm. Sinabi ni Marcoleta na talagang safe ka na, Jinggoy. Diba? Inulit niya, talagang safe ka na, Jinggoy. Kasi nung una, nung sinabi niya na safe daw si Jinggoy, pero siya po ay nabulabog, nasupalpal, kasi meron pong ebidensya, meron pong pasabog yung si Engineer Bryce Hernandez. So, safe na daw si Jinggoy Estrada Bakabayan. Pati rin po daw yung si Joel Villanueva. Safe ba talaga sila? I don't think so. Bakit sa Ivan? Kasi di ba nagdesisyon po yung Senado, si Senator Panfilo Lacson and also si Tito Soto na pansamantala binigyan muna nila ng temporary na pwedeng makalabas sa Senado yung si Bryce Hernandez kasi mangalap ng mga ebidensya makabayan. Kasi kukuha ng ebidensya against dito kay Jingo Estrada at saka kay Joel Villanueva. Ito po yung balita. Tiniyak ni Senador Panfilo Ping Lacson na walang sasantuhin sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kabilang na ang mga nadadawit na senador kapag may naipakitang resibo ang mga nag-aakusa. Papayagan ng makalabas pansamantala ng Senado ang nakontempt na si Bryce Hernandez na nadadawit sa flood control scandal na siyang nagdadawit naman sa ilang senador sa kontrobersiya. Pero nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, hindi inaalis ang contempt order laban kay Hernandez. Pero papayagan siya makalabas mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. lamang. Simula bukas para makakalap ng mga ebidensya. Inaprubahan ni Senate President Soto yung aking request na siya ay samahan palabas ng escort ng USAA. Parang ano lang yan, parang pass lang na pinayagan yung kanyang request at inapprove naman ni Senate President Soto. Matatandaang nadadawit ang pangalan ni Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva matapos silang pangalanan ni Hernandez at may alegasyon ng kickback at insertions umano sa budget. Pero sabi ni Lacson, kailangan ni Hernandez magpakita ng ebidensya. So, ang kulang na elemento ron para mag-hold water, kailangan magpakita si Bryce Hernandez ng maski anong proof, ledger man ito, o resibo man ito, o maski anong katibayan o proof na yung sinasabi niyang 30% na commission ni na Senator Jingoy at Senator Joel, okay pa, talaga meron. Kasi without any backup na proof, mananatiling aligasyon yon. Nang tanongin naman si Lacson kung illegal ang unprogrammed funds, sabi niya hindi ito illegal pero masamang practice daw ang budget insertions. Paglilinaw pa ng senador,
Hindi ko sinasabing si Senator Joel at Senator Jinggoy ang nag-insert. Dahil yun yung 355 million ni Senator Jing ina-attribute kay Senator Jinggoy, kasama ito doon sa 142 billion na na-insert doon sa bicameral conference nung gaan ng 2025. So hindi pwede i-conclude na silang dalawa mismo ang nag-insert. Pwedeng ibang senador ang nag-insert, pero sila yung nag-allocate. Ayon na rin kay Bryce Hernandez. Wala pang komento si Estrada sa mga naging pahayag ni Lacson, pero nauna na niyang pinabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Pero sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Estrada na umaasa siya na magbibigyan siya ng patas at makatarungang investigasyon kasabay ng paggulong ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Buo raw ang tiwala niya at kumpiyansa na mailalantad ang katotohanan sa investigasyon ng ICI. Tinawag naman niyang unreliable na testigo si Hernandez. Pinabulaanan naman ni Villanueva na nagpasok siya ng unprogrammed funds. Wala raw ganitong kapangyarihan ang ordinaryong senador. Sinagot din niya ang alegasyon ng kickback. Handa si Bryce Hernandez na ibigay ang kanyang kooperasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Unang hakbang dito ang pagsuko sa kanyang luxury vehicle. Voluntaryong isinuko ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez ang isang luxury vehicle sa Independent Commission for Infrastructure ICI. Humarap si Hernandez sa ICI bilang bahagi ng malaliming investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control project sa Bulacan. Plano rin ni Hernandez na isuko pang ilang pang mamahaling sasakyan, kabilang isang Ferrari na tinatayang nagkakahalaga ng 58 billion pesos, isang Lamborghini na 30 hanggang 40 million pesos at iba pang motorsiklo. He would like to cooperate and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us. Makikipag-ugnay ng ICI sa Bureau of Customs para ma-verify ang impormasyon at legalidad ng mga nabanggit na luxury vehicles. Nagbigay rin si Hernandez ng mahalagang detalye sa ICI kabilang ilang sensitibong impormasyon na patuturing na lead o susi sa pag-usad ng kaso. Talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit noon. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan upang magbigay ng paliwanag. Inaasahan namang magpapatuloy ang mga pagdinig at marami pang personalidad ang imbitahan ng ICI sa mga susunod na araw. Hindi pa safe dito. Ito si Jinggoy Estrada at saka si Joel Villanueva, mga kabayan. Hanggat na dyan si Bryce Hernandez, hindi talaga safe yung dalawang senator na yon. Bakit? Tingnan nyo, very confident talaga si Bryce Hernandez na meron siyang maipapakita pa na mga ebidensya against sa mga senador na sangkot, mga kabayan. So hindi pa safe yung si Joel at saka si Jinggoy Estrada, diba? So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung interview ni UC Claire Castro doon sa Bagong Pilipinas. For more details, let's watch this. Ito, Yusek, una po sa lahat, ano po yung pangunahing prinsipyo na sinusunod ninyo para masigurong malinaw, tumpak at madaling maunawaan ng publiko ang mga mensahe mula sa Malacanang? Unang-una, syempre, dapat truthful ka talaga. Dapat meron kang facts na dala. Dapat may resibo kang dala. Hindi pwedeng gumagawa ka lang ng intriga nung mga parang sanay noon sa nakaraang administrasyon na intriga lang. Dito, ang marching order sa atin, ihayag ang programa ng gobyerno at kasama doon, fight fake news. Dapat kalabanin ng fake news. Dumarami. And ma'am, speaking of fake news po, no, sa panahon ngayon na mabilis kumakalat nga itong mga fake news at misinformation online, paano nyo ba sinisiguro na credible at authoritative ang mga impormasyon na inilalabas po ng Malacanang? Siguro mapapansin ninyo, no, bawat sagot natin, kapag meron tayong gusto talagang ipahayag, maglalabas talaga tayo ng ebidensya. Hindi pwedeng sabihin natin, ito ganyan. Si ganyan fake news. Ito si ganyan fake news. Kung mapapansin ninyo, dati may nilabas na fake na police blotter. So bago tayo naglahad yan, inalam talaga natin kung ano yung katotohanan. At yun, napatunayan natin na yung nagkakalat noon,
fake news. So talagang kailangan verified ang information lagi, no ma'am? The problem is, marami pa rin mga journalist, nagpapanggap na journalist, yung pala propagandista. Sila pa yung naglalabas ng mga fake news. Yun yung nakakalungkot. Diba? Nagbibigay sila ng maling impormasyon sa mga kababayan natin at yung iba mga kababayan natin na inosente, very naive, maaari silang paniwalaan eh. Paano naman, Yusek, binabalanse yung transparency sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan at the same time, pinoprotektahan naman natin yung mga sensitive issues na yung sa executive, kunyari, yung mga hindi pwedeng i-disclose sa taong bayan? Pinapalam naman natin to, especially sa MPC kapag tinatanong tayo na may mga pagkakataon na hindi pwedeng ilahad. Bakit? Kasi baka sensitibo o kaya merong tungkol sa security. At kadalasan kapag ang usapin ay tungkol sa relasyon ng bansa natin, ng Pilipinas at sa ibang bansa, ipinapaubaya natin yan sa DFA. So, para yung tamang messaging ay maibigay natin. To Yusek, ano po yung mga pinakamabisang communication platforms na ginagamit ninyo para maabot yung iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar o malalayong probinsya? Bukod po ito sa mga regular press briefings natin. Okay, unang-una, siyempre yung mainstream media, kapag ka nakukuha yung balita natin, katulad sa inyo, nakakapagpahayag to ng tamang balita. Siyempre yung sa SOCMED, siyempre, we have to be cautious. Yung mga taong nanonood, dapat alamin din nila. Hindi porkit kilala itong taong to, pero mali pala yung binabalita, dapat careful sila. So, minsan yan, kapag ka nagva-viral, na ibibigay natin at papahayag natin ano yung tama. At maliban dyan, meron tayong program ng PCO, yung maging mapanuri. Meron tayong program yan, MIL. So, ngayon, ang pinupuntahan natin ay yung mga kabataan para mamulat sila. At as early as this age nila, ay malaman nila na, teka lang, meron kaming responsibilidad, maging tunay na Pilipino, at kami mismo ang lalaban sa fake news. Yes, Yusek. Agree ako dyan. Especially yung role ngayon ng Gen Z, no, informing opinions, no, especially in SOCMED. Kaya ba, ma'am, meron po ba kayong share po ng mga strategies para mas ma-engage po natin yung ating mga kabataan at yung mga social media users sa mga issue pagdating sa bansa? Yun siguro nga, sabi nga natin, marami na sobrang talagang involved din at engage yung mga kabataan natin sa SOCMED, sa mga napapanood nila kung saan-saan. Kaya yun ang naging target natin kasi sabi natin kailangan buhayin sa mga kabataan itong nasyonalismo. Ang pinaka-program nga natin, yung pinaka-title niya is Nasyonalismo sa Puso ng Kabataang Pilipino. Sila mismo dapat ang maging pag-asa talaga ng bayan. Sila talaga Sila yung susunod na henerasyon na siyang makikipaglaban para sa interes ng bayan. Tama, ma'am. Dapat isa puso, no? Isa talaga. puso. Ito, tanong to, Yusek, ng mga nasa social media, pati na rin ng mga kaibigan natin at fans nyo mula sa House of Representatives na tanong to ng isang congressman. So, paano daw madidistinguish yung statements ninyo, yung official statements ninyo vis-a-vis o versus yung personal opinion nyo po kasi meron din po kayong vlog. So, paano po natin masaseparate yung official statement sa personal opinion? Unang-una, doon sa YouTube channel ko, Batas with Attorney Claire Castro. Yan. Laging may disclaimer dyan. Kasi ang pinapahiwatig ko dyan is sarili kong opinion. At syempre walang kinalaman doon kung ano man yung opinion ng palasyo, ng Pangulo, at ng PCO. Ang unang-una, syempre, lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Freedom of expression. So, ang tinatalakay ko doon kadalasan, batas. Kung paano mag-analyze. So, without judging anybody. And at the same time, lagi ko sinasabi, kahit sa press briefing, pag tinatanong, ano po yung take nyo? As a lawyer, lagi kong dinidistinguish yun. At hindi tayo maaari magsalita nang sasabihin ko na ito yung opinion when in fact, hindi alam ng Pangulo. So, kailangan talaga alam ng Pangulo, alam ng Palasyo, kung ano yung sasabihin natin pagka-briefing. Iibahin natin pag sabi kong, on my part, or as a lawyer, binabangit kayo. So, ma'am, paano naman po ninyo hinahawakan yung mga sitwasyon kung saan ang issue ay nagiging controversial at posibleng magdulot ng maling interpretation mula sa publiko? Unang-una, sabi natin, hindi tayo perpekto.
May pagkakataon, baka nagkakamali tayo ng interpretasyon. Pag nalaman mo na nagkamali ka ng interpretasyon, sabihin mo na. O nagkamali tayo ng interpretasyon at hindi tayo perfecto, hindi tayo nagmamarunong. So baka meron ako nagkamaling interpretasyon, ipagpaumanhin po ninyo. Ganon. Okay, Yusek, ano po ba yung mga hakbang para gawing mas inclusive ang messaging ng Malacanang, lalo na para sa mga sektor na kadalasan ay hindi naririnig o napapakinggan? Unang-una, tingin ko sa ngayon na medyo gamit na yung internet, marami na, kadalasan mas marami nang nanonood sa YouTube channel, sa mga TikTok. So, talaga sa atin, pati dito, kailangan talaga na kung ano yung katotohanan, maipakita natin kasi naaabot na At katulad yan, ang programa naman ng Pangulo, maabot na lahat, konektado na dapat lahat. No? Mula Apari hanggang, ano ba yung hulo. Hanggang Apari hanggang hulo. Tawi-tawi ba? Tawi-tawi na, ma'am. Tawi-tawi na, ma'am. Okay. So, extended na. So, marireach na yan. Diba hanggang sa lahat ay konektado ang mga Pinoy. So, with that, tingin ko lahat ng magiging programa ng Pangulo, makakarating sa kanila. Paano nyo naman nasasabi o nasusukat, Yusek, na naging effective yung inyong na-communicate na statement o balita? Kasi everyday, syempre makikita natin sa social media, merong immediate reaction yan. Pero sa pananaw ninyo, paano nyo masasabi at naihatid ko ng tama ang mensahe ng Pangulo siguro at the end of the day? Sa araw-araw, mahirap agad malaman. Makikita na lang natin dyan kung positibo ba yung reaksyon ng tao sa ginagawa ng Pangulo, lalo na ngayon. Sa akin, nakikita ko, nararamdaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung ginagawa ng Pangulo. Ito, Yusek, may mga ganito pong banat uli si Vice President Sara Duterte sa interview with media in Tacurong City. Matagal daw ang reaksyon ng Pangulo regarding corruption issue. Alam na niyang binababoy ang budget. Nagsabi na raw siya na may ganyan sa DepEd in 2024 pa at alam niya rin na may ganyan sa DPWH at ibang departments. Pero bakit parang noon wala siyang naririnig? Kailangan pang malubog sa baha ang mga tao bago magsalita at puro salita lang, walang aksyon. Duda si VP Sara sa sinseridad ng mga ginagawa ng Pangulo regarding flood control investigation. Alam niyang involved dito si Zaldico at Martin Romualdez. Bakit pinaalis ng bansa si Co at bakit pinag-resign si Romualdez? Involved ang OP sa pagkidnap kay FPRRD. Bakit hindi nila ipakidnap si Zaldico mula sa Amerika? Ano pong take ninyo dito? Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Unang-una, ang Pangulo, siya ang nakakita ano na ang epekto nitong mga flood control projects na mga maanomalya. At dahil dyan, siya nagkaroon ng programa ng sumbong sa Pangulo at nag-create na ng ICI para magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga. So tanong natin, noong nakaraang administrasyon ba, may naganap bang ganitong klaseng pag-iimbestiga? Ano sabi sa 2021 SONA? If you do not want corruption, let's close the government. Hopeless nung nakaraang administrasyon. Walang ginawa. Anong ginawa sa issue about family? Hinayaang mamayagpag ang kaibigan sa pagnenegosyo. Michael Yang. May nangyari ba pag-iimbestiga? So, DepEd pinag-uusapan. Ang tagal niyang umupo sa pagiging DepEd Secretary. Bakit nagkaroon ng issue tungkol sa mga ghost students? Ghost food packs, ghost school materials, at nahayaan pa yung 1.5 million na gadgets, materials, nakatiwangwang. Sa panahon niya, panahon ni Secretary Briones, right? Inabutan niya, anong ginawa niya? So, sino ba yung nagsasalita lang at walang aksyon? Sino ba yung nagtatrabaho? At sino lang yung naglalayag ng madalas sa ibang bansa? Na wala tayo nakikita anumang report or anumang epekto, benefits from that personal trips. Pangalawa,
Sabi niya, nakita ko dito, ipakidnap si Saldico. Unang-una, sabi niya, ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya, bilang vice-presidente, na ang pagbabiyahe ng mga mabatas, hindi sakop ng Pangulo. Ang nagbibigay ng travel authority niyan, yung head nila. So, House Speaker or Senate President, depende. Hindi yan sakop ng Pangulo, dapat alam niya yan. Pangalawa, hahayaang magbiyahe, wala namang hold departure order para pigilan. Pangatlo, di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbin na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Saldico, iimbestigahan pa lang. So, at ang payo niya is pakidnap si Saldico. Another thing, it's illegal. So, ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Aksyon at solusyon kesa mema lang, no, ma'am? Yes. Kaya, ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo at anniversary message na rin para sa bagong Pilipinas. Po, ma'am. At message na rin po sa mga mararami niyo pong fans na nanonood sa iyo. Fans and basher. Tanggap ko yan. Oh, di ba? Sabi nga nila, ano ba ang mga tawag doon sa mga bashers? Sabi ko, garapata lang. Well, anyway, unang-una, happy anniversary. At masaya tayo na through your program na ipapakita nyo talaga yung mga programa ng Pangulo at ng administrasyon at kung ano yung makukuha mga ayuda ng ating mga kababayan. At nakakapagtaka lang, bakit hindi alam ng mga bashers itong programa na to? At para daw walang ginagawa ang Pangulo at ang administrasyon, yun ang nakakapagtaka. Ibig sabihin, hindi sila nanonood ng programa nyo? Hindi ba? Nakakalungkot yon. So doon sa mga hindi nakakaalam ng programa ng Pangulo, ay manood kayo dito sa Bagong Pilipinas ngayon para updated kayo at hindi kayo magmukhang inosente sa mga nagaganap sa paligid. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Mapa Ryan, Marcres Hernandez, Jaco Jerry Cabreros, Meggy Boom, Jason Sarcido. Nandyan rin si Ronson Ranyola, Franz Claire Johnny Dakay Ligera. Nandyan rin si Elsa Hoffman, Alicia Lig, Sonia Hasigawa, Adi Ubay, Lina Kidangin de Gia. Nandyan rin si Apple Nash, Lorna Villanueva, Conchita Iralino. Hi to J.R. Solon, Rolando Romero, Rain Hagibes. Nandyan rin si Noemi Emmy Gaspar Gonzales, Jeremiah Guerrero, Jero Miller, Glenford Aquiro, Elmer Pinaranda, Mila Eleanor Casanito Hernandez. Nandyan rin si Miguel Kulong and hi to Luisito Niedo. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, sa aking pinagdaraanan sa araw na ito, bigyan mo po sana ako ng tiyaga. Kapag gusto kong sumuko, tulungan mo po akong magpatuloy. Kapag ang mga bagay ay taliwas sa akin, pakiusap na bigyan ako ng pananampalataya. Pakiusap na bigyan mo po ako ng lakas ng loob na gawin ang anumang kailangan kong gawin. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoon Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa.
nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y sinira